Sa mataong lungsod ng Maynila, kung saan ang ingay ng mga sasakyan at mga sigawan ng mga tao ay tila naging bahagi na ng hangin, namuhay ang magkapatid na sina Henry at Chichay. Sa isang maliit na bahay na sapat lamang para sa kanilang pamilya, lumaki sila na may iisang layunin, ang magmahalan at magtulungan sa kabila ng anumang pagsubok. Si Henry ay kilala sa buong lugar bilang isang pulis na hindi lamang matapang kundi may itsurang kaakit-akit din. May matipunong pangangatawan na nabuo sa pamamagitan ng mahihirap na pagsasanay at mahabang oras ng serbisyo. Ang kanyang balat ay kayumanggi at makinis. Ang kanyang mga kalamnan ay malalim at makikita kahit sa ilalim lamang ng kanyang uniforme. At ang kanyang muka ay may katangiang halos hindi mo mapigilang tingnan. Mga mata na matalas at tapat, ilong na tuwid at bibig na laging may ngiti kapag nakikita niya ang kanyang kapatid. Siya ay tinuring na halimbawa ng isang tunay na lalaki, matapag, matino at puno ng dangal. Ngunit sa kabila ng kanyang katatagan, may isang bagay na mas mahalaga sa kanya kaysa sa anumang karangalan o gantimpala. Si Chichay naman ay isang dalagang 16 na taong gulang. Siya ay may balat na kasing kinis ng porselana, mga mata na parang mga bituin sa gabi, at buhok na mahahaba at makintab na parang sinulid na ginto. Ang kanyang pagkatao ay puno ng inosensya at lambing. Siya ay madaling matakot, madaling maawa at laging naghahanap ng pagmamahal at atensyon. Si Henry ang nagsilbing kanyang tagapagtanggol at kanyang sandigan at ang taong pinagkakatiwalaan niya ng lahat ng kanyang mga pangarap at takot. Ang kanilang pamilya ay may dalang kasaysayang hindi karaniwan. Ang kanilang lolo, si Lolo Simeon, siya ay kilala sa buong probinsya noon bilang isang mahusay na albularyo, isang taong may kakayahang makipag-usap sa mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang tao, gumamit ng mga halamang may kapangyarihan at magbigay lunas sa mga sakit na hindi maipaliwanag ng siyensya. Mula pa noong siya ay bata pa, nakaranas na siya ng mga bagay na nagpabago sa kanyang pananaw sa mundo. Madalas siyang magkwento sa kanyang mga apo tuwing gabi, kapag tahimik na ang paligid at ang liwanag ng buwan ang tanging nagbibigay liwanag sa kanila. Mga apo, sabi niya minsan, habang nakatingin sa malayo na parang nagbabalik tanaw. Noong ako ay kasing edad lang ni Chichay, ang aming lugar ay puno ng mga nilalang na hindi ninyo nakikita sa mga librong binabasa nyo. Ang mga nilalang na ito ay tinatawag na dangga. Sila ay mga nilalang na galing sa aming sariling lupain sa Capiz. Hindi sila mga hayop at hindi rin sila mga tao tulad natin. Sila ay nasa gitna ng dalawa. May anyong tao, ngunit ang kanilang kalikasan ay puno ng kasamaan. Ikwinento niya ang kanilang anyo at ugali na tila nagbibigay buhay sa bawat salitang binigkas niya. Ang mga dangga ay inilalarawan bilang mga lalaking napakagwapo, maangas at laging maayos ang pananamit. Sila ay nagpapakita sa harap ng mga tao na parang mga prinsipe o mga taong may mataas na katayuan. May suot silang mga damit na gawa sa pinakamagagandang tela, may alahas na kumikinang at may ngiting nagpapaloko sa sino mang makakakita sa kanila. Ngunit sa likod ng kanilang magagandang anyo ay isang pusong walang awa at isang isipang puno ng kasakiman. Dahil sa kanyang mga kwento, naunawaan ni na Henry at Chichay kung paano sila kumilos. Lumalabas sila sa gabi, pagpapatuloy ni Lolo Simeon, at ang kanilang pangunahing layunin ay ang mga kababaihan. Ginagamit nila ang kanilang kagandahan at ang kanilang matatamis na salita upang akitin ang kanilang mga biktima. Sila ay magiging mabait, magiging kaakit-akit at gagawin ng lahat upang makuha ang tiwala ng isang babae. Kapag nakuha na nila ang tiwala nito, iyon na ang simula ng panganib. Papatayin nila ang biktima at hihigupin ang kanilang dugo tulad ng ginagawa ng mga vampira sa mga kwento. Sila ay nabubuhay sa dugo ng mga tao at habang mas maraming dugo ang kanilang nainom, mas lumalakas sila at mas nagiging mapanganib. Ikwinento rin niya ang pinakamadilim na bahagi ng kanilang kasaysayan, ang panahon kung kailan sila ay naghari sa kanilang lugar. Noong mga panahong iyon, may isang dangga na mas makapangyarihan kaysa sa lahat. Siya ang kanilang pinuno, ang kanilang hari. Siya ay may katawang kasing laki ng toro, may balat na kasing tigas ng bakal, at may lakas na kayang durugin ng mga bato sa isang iglap. Ang kanyang pangalan ay Haring Lakan. Walang sino man ang nakakapigil sa kanya. Ang buong lugar ay takot sa kanya. Maraming buhay ang nawala, maraming pamilya ang nasira, at walang sino mang nangahas na lumaban sa kanya. Akala ng lahat ay walang makakatalo sa kanya. Ngunit may isang tao na hindi natakot, si Lolo Simeon.
Dahil sa aking karunungan at sa tulong ng kalikasan, nakipaglaban ako sa kanya. Gumamit ako ng mga gamot na gawa sa halamang may kapangyarihan, mga sumpa na nagmumula sa aking mga ninuno at ng aking sariling lakas at tapang. Ang laban ay tumagal ng maraming oras. Ang buong gubat ay naging maingay, ang lupa ay yumanig at ang hangin ay napuno ng takot. Ngunit sa huli, nagtagumpay ako. Napatay ko si Haring Lakan gamit ang isang matalas na sibat na binasa ko ng mga halamang nakapapatay sa mga nilalang ng kadiliman. Ibinaba ko ang kanyang katawan sa lupa at ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ngunit ang tagumpay na iyon ay may kapalit na mabigat na presyo. Dahil sa aking ginawa, nagalit ang buong lahi ng mga dangga. Sila ay nanumpa na maghihigante. Sinabi nila na ang pamilya ng taong pumatay sa kanilang hari ay magdurusa at mamamatay. Nagsimula silang manggulo at walang sino mang ligtas sa kanilang galit. Dahil dito, napilitan ang ating pamilya na lumipat ng ibang lugar. Umalis tayo sa ating lugar, lumayo sa mga dangga at nagtungo dito sa Maynila upang mabuhay ng payapa. Iyon ang huling pagkakataon na napag-usapan nila ang tungkol sa mga dangga. Lumipas ang maraming taon at tila naging kwento na lang ang lahat. Isang kwentong bayan na ikwento na lamang sa gabi upang magbigay ng takot sa mga bata. Lumaki sina Henry at Chichay ng ligtas at ang alaala ng mga halimaw ay unti-unting nawala sa kanilang isipan. Ngunit ang kapalaran ay may sariling paraan ng pagpapatakbo ng mga pangyayari. Isang araw, na magbakasyon si Chichay mula sa paaralan, nagkaroon siya ng matinding pagnanais na bumisita sa probinsya ng kanyang lolo. Nais niyang makita ang mga lugar na kinalakhan ng kanyang lolo, makita ang mga puno at bundok na madalas niyang ikwento, at matuto pa ng maraming bagay mula sa matandang albularyo. Kuya Henry, sabi niya nang humihiling siya ng pahintulot. Nais ko pong pumunta sa probinsya kasama si Lolo. Nais ko pong makita ang kanyang bahay at matuto ng maraming bagay. Maaari po ba? Si Henry ay nag-alinlangan. May kakaibang pakiramdam siya na may masamang mangyayari. Chichay, bakit kailangan pang pumunta doon? Ligtas tayo dito sa Maynila. Bakit mo ba gustong umalis? Gusto ko lang po, kuya. Gusto ko po sanang malaman ang buong kasaysayan natin. At gusto ko po sanang makasama si Lolo ng mas matagal. Paliwanag ng dalaga na may mga matang puno ng pagmamahal. Dahil sa labis na pagmamahal niya sa kanyang kapatid, hindi siya tumanggi. Sige, pero mag-iingat ka. At magpapadala ako ng pera at mga gamit para sa'yo. Tawagan mo ako palagi ha. Kung may mangyaring kahit ano, sabihin mo agad sa akin. Sabi niya sa huli. Pumayag si Chichay at pagkalipas ng ilang araw, umalis siya patungo sa bahay ni Lolo Simeon sa probinsya. Ang bahay ay luma na, gawa sa kahoy at bato, at nakatago sa gitna ng malawak na bukirin at ng mga puno. Tahimik ang paligid at ang hangin ay sariwa at malinis. Sa simula, masaya si Chichay. Nakikipagkwentuhan siya sa kanyang lolo, nakinig sa kanyang mga kwento at natuto ng mga bagay na hindi niya nakikita sa paaralan. Ngunit sa kanyang puso, may isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang kakaibang kaba, isang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Sa unang ilang gabi, wala namang nangyaring kakaiba. Ngunit sa ikatlong gabi ng kanyang pananatili, nagbago ang lahat. Nang magising si Lolo Simeon sa umaga, hinahanap niya ang kanyang apo. Tinawag niya ang pangalan nito ng ilang beses. Ngunit walang sumasagot. Pumunta siya sa mga kwarto sa hardin at sa mga paligid ng bahay, ngunit wala si Chichay. Ang mga pinto at bintana ay nakasara at walang bakas ng pagpasok ng sinuman. Ngunit sa sahig ng kanyang silid tulugan, may nakita siyang isang bagay na nagpahinto sa kanyang paghinga. May guhit na ginawa gamit ang dugo sa sahig, at sa tabi nito, may isang piraso ng makintab na tela. Isang uri ng tela na ginagamit lamang ng mga mayayaman at ng mga lalaking may mataas na katayuan. Agad na naramdaman ng matanda ang takot at galit. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Mabilis siyang tumakbo sa loob ng bahay, kumuha ng kanyang mga gamit at ang kanyang mga sibat, ang kanyang mga lalagyan ng mga halamang gamot at ang kanyang mga pulbos na may kapangyarihan, at ang kanyang mga kasulatan na naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa mga nilalang ng kadiliman. Pagkatapos, agad siyang tumawag kay Henry. Nang sagutin ni Henry ang tawag, narinig niya ang nanginginig at malungkot na boses ng kanyang lolo. Henry, apo ko, may nangyaring masama. Nawala si Chichay. Dinukot siya ng mga dangga. Ang mga salitang iyon ay parang palo sa puso ni Henry. Ang kanyang mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Lolo, ano pong sinasabi ninyo?
Sinang dumukot sa kanya? Tanong niya habang ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ang anak ni Haring Lakan. Paliwanag ni Lolo Simeon. Siya na ngayon ang pinuno ng lahat ng dangga. Siya ang nagahari sa kanila. Nais niyang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Sinabi niya na ang apo ng taong pumatay sa kanyang ama ang magiging unang biktima ng kanyang galit. Nais niyang ipakita na siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang ama at nais niyang patayin ang taong nagdulot ng pagkamatay ng kanyang pamilya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Henry. Agad siyang naghanda. Iniwan ang kanyang trabaho, ang kanyang mga gawain at ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang buhay sa Maynila. Ang tanging nasa isip niya ay si Chichay, ang kanyang kapatid, ang taong pinakamamahal niya sa buong buhay niya. Bumiyahe siya patungo sa probinsya. Ang biyahe ay tila tumagal ng walang katapusan. Sa bawat oras na lumilipas, lalong tumitindi ang kanyang pag-aalala at galit. Iniisip pa lamang niya ang kanyang kapatid na nasa kamay ng mga halimaw na posibleng nasasaktan at natatakot ay nagpabuhos ng matinding pagnanasa sa kanya na makarating agad. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang lolo, agad siyang lumapit dito. Ang kanilang mga mata ay nagtama at sa tingin ng matanda ay nakita niya ang matinding katatagan at galit sa mga mata ng kanyang apo. Handa na po ako, lolo, sabi ni Henry. Saan siya dinala? Saan nila dinago si Chichay? Handa na po akong lumaban. Ibabalik ko po siya sa akin, kahit anong mangyari. Ipinaliwanag ni Lolo Simeon ang lahat ng kanyang nalalaman. Sinabi niya kung ano ang mga katangian ng mga dangga, kung gaano sila kalakas, kung gaano sila kabilis, at kung ano ang kanilang mga kahinaan. Henry, sabi ng matanda habang hinahawakan ang balikat ng kanyang apo. Ang mga dangga ay hindi karaniwang mga halimaw. Sila ay matatalino at may lakas na higit pa sa anumang hayop na nakikita ninyo. Ang kanilang balat ay kasing tigas ng bakal at ang kanilang mga galaw ay kasing bilis ng hangin. Kapag sila ay umatake, hindi mo sila mahuhuli. Ngunit may isang bagay ang alam natin, may isang kahinaan sila. Ayon sa mga lumang kasulatan at sa mga kwento ng ating mga ninuno, ang dangga ay may isang bagay na labis nilang hinahangaan at nagiging dahilan upang mawala sila sa kanilang isipan. Kapag may itinapon na similya sa kanila, sila ay magiging lubos na nababagabag. Sila ay nawawala ng kontrol, hindi makapag-isip ng maayos at magkakaroon lamang ng isang layunin, ang abutin at linisin ng bagay na iyon. Tulad ng isang asong nanghuhuli ng tubig o isang hayop na naghahanap ng pagkain. Ito ang ating tanging pag-asa upang matalo sila. Pero kailangan mong maging mabilis, Henry. Habang sila ay nababagabag, iyon na ang iyong pagkakataon upang saktan sila para makaligtas tayo. Nakikinig na mabuti si Henry sa bawat salita ng kanyang lolo. Ang bawat detalyeng ibinahagi nito ay nilalagay niya sa kanyang isipan dahil alam niyang ang kaalamang ito ang magiging susi upang mailigtas niya ang kapatid at upang maitigil ang takot na dala ng mga halimaw. Ngayon, sabi ni Lolo Simeon, handa na ba ang iyong puso at isipan? Ang labanang ito ay hindi lamang para sa buhay ni Chichay. Ito ay para sa katarungan, para sa kaligtasan ng mga taong maaaring mapinsala pa nila at para wakasan ang sumpang dala ng mga halimaw na ito sa ating pamilya sa loob ng maraming taon. Handa na po ako, Lolo, sagot ni Henry nang may matatag na boses. Kahit anong panganib ang dumating, kahit anong lakas ang meron sila, hindi ako aatras. Hindi ko hahayaang manakit sila ng sino man, lalo na't si Chichay ang kanilang target. Ang aking lakas at ang aking buhay ay iaalay ko upang iligtas ang aking kapatid. Dala ang lahat ng kanilang mga sandata at gamit, ang matatalim na sibat na binasa ng mga halamang may kapangyarihan, ang mga lalagyan ng pulbos na nagpapahina sa mga nilalang ng kadiliman, ang mga kasulatan na naglalaman ng mga paraan upang labanan ang kasamaan, at ang matitibay na sandata na ginamit na rin ni Lolo Simeon noong kanyang kabataan. Nagsimula silang maglakad patungo sa lugar na tinutukoy ng matanda. Ang daan ay madilim, makipot at puno ng mga panganib. Ang paligid ay tahimik sa simula, ngunit habang tumatagal sila sa gubat, nagsimulang makarinig ng mga kakaibang tunog sina Henry at Lolo Simeon. Naririnig nila ang mga mahihinang ungol, mga tawanan na tila magaganda at kaaya-aya, ngunit may halong lamig at kasamaan, at mga tunog na mga bagay na gumagalaw sa dilim. Ang hangin ay naging malamig na parang yelo, at may kakaibang amoy na tumatakip sa kanilang ilong. Isang halo ng dugo, laman at isang kakaibang baho na nagpapaalala sa kanila na nasa gitna sila ng kaharian ng mga halimaw. Malapit na tayo,
Bulong ni Lolo Simeon habang humihinto sandali upang tignan ang paligid. Naririnig mo ba yon? Ang tunog ng kanilang mga boses, ang tunog ng kanilang mga hakbang, ang kanilang pugad ay nasa unahan na natin. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, nakarating sila sa isang malaking bato na may malalim na butas sa gitna. Ang butas ay napakalawak na sapat upang pasukin ng maraming tao ng sabay-sabay at mula sa loob nito ay tumatagos ang mainit na hangin na may amoy na nakakasuka. Ang mga puno sa paligid ay nilalanta na. Ang mga dahon ay nagkulay kayumanggi at ang mga halaman ay hindi tumutubo sa paligid nito. Tanda na ang lugar ay may dalang masamang kapangyarihan. Ito na, sabi ni Lolo Simeon nang may mabigat na boses. Ang pugad ng mga dangga. Mag-ingat ka, Henry. Kapag nakapasok na tayo, wala nang balikan. Ang bawat galaw mo ay dapat tama dahil ang buhay ni Chicha ay nakadepende dito. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng yungib. Sa una ay napakadilim na tila walang liwanag na tumatago sa labas. Ngunit habang lumalalim sila, nakita nila ang mga kumikinang na liwanag sa mga sulok, mga mata ng mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Dahan-dahang lumiwanag ang paligid at nakita nila ang tanawin na nagpahinto sa kanilang paghinga. Sa loob ng malawak na silid, daan-daang dangga ang naroon. Sila ay mga lalaking may magagandang anyo, maaayos ang pananamit at may mga ngiting tila nagpapaloko. Ang ilan ay nakaupo sa mga bato, ang ilan ay naglalakad-lakad at ang iba ay may abala sa pagkain ng mga hayop at mga tao na nakatali sa mga poste sa paligid. Ang buong lugar ay puno ng dugo, laman at mga kalansay ng mga biktima na naiwan doon. Ang tunog ng kanilang mga tinig ay naghahalo sa hangin, tawa, usapan at mga sigaw ng kasiyahan na nagmumula sa kanilang kasamaan. Sa gitna ng silid, sa pinakamataas na bahagi ng yungib, nakita nila si Chichay. Siya ay nakatali sa isang malaking bato at ang kanyang mga kamay at paa ay nakagapos sa matitibay na lubid. At ang kanyang muka ay maputla at puno ng takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ngunit buhay pa siya. Sa tabi niya ay nakatayo ang lalaking dumukot sa kanya. Siya ang makapangyarihan sa lahat ng mga dangga, ang bagong hari. Siya ay may katawang matipuno at malaki, balat na makinis at kulay ginto na tila kumikinang sa liwanag ng paligid. Ang kanyang buhok ay nakaayos at ang kanyang muka ay napakaganda na tila isang prinsipe mula sa mga alamat. Ang kanyang mga mata ay kulay pula na parang nagliliyab na apoy at sa kanyang mga mata ay makikita ang galit at kasakiman na nagmumula sa kanyang puso. Siya ay nakasuot ng mga damit na gawa sa pinakamagagandang tela. May mga alahas na kumikinang sa kanyang leeg at mga kamay at may ngiti sa kanyang mga labi na nagpapakita ng kanyang kasamaan. Ito si Haring Tadtad, ang anak ng namatay na si Haring Lakan. Nang makita niya sina Henry at Lolo Simeon, tumigil siya sa kanyang ginagawa. Ang kanyang ngiti ay lumawak at ang kanyang mga mata ay tumutok sa kanila na may halo ng pangungutya at galit. Aba, ang mga taong nagdulot ng pagkamatay ng aking ama. Sigaw niya at ang kanyang tinig ay parang musika na nakakaakit ngunit may halong takot na tumatakot sa puso ng sino mang makakarinig. Akala niyo ba ay makakapasok kayo dito nang hindi namin namamalayan? Akala niyo ba ay makakaligtas kayo sa aking mga kamay? Lumapit siya sa kanila. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at magaan at ang kanyang anyo ay tila nagpapakita ng kagandahan na walang kapantay. Ako ay matipuno, ako ay makapangyarihan at maaari ninyong maranasan ng lahat ng kaginhawahan at karangyaan sa mundo. Sumama na lang kayo sa akin. Maging bahagi kayo ng aking kaharian. Wala ng takot, wala ng hirap, at lahat ng nais ninyo ay makukuha ninyo. Bakit kayo pipili ng labanan sa halip na kapayapaan at kasiyahan? Si Henry ay tumingin sa kanya ng matatag na tingin. Alam niya na ang lahat ng ito ay isang patibong lamang, isang paraan upang akitin sila at mapahina ang kanilang loob. Ikaw ay isang halimaw, sagot ni Henry nang may mas matibay na boses. Ang iyong kakisigan ay isang takip lamang para sa iyong kasamaan. Ang iyong mga salita ay panlilin lang lamang upang makuha ang iyong nais. Hindi ako natatakot sa iyo at hindi ako maniniwala sa mga sinasabi mo. Babawiin ko ang aking kapatid at ititigil ko ang iyong kapangyarihan magpakailanman. Nang marinig ito ni Haring Tadtad, nagbago ang kanyang anyo.
Ang kanyang mga mata ay naging mas madilim at ang kanyang muka ay nagpakita ng galit na hindi may paliwanag. "Kayo ay walang alam," sigaw niya. "Ang aking ama ay hindi ninyo napatay dahil sa lakas lamang. Napatay ninyo ito dahil sa tuso at sa paggamit ng mga bagay na hindi nararapat. Ngunit ako ay mas matalino, mas malakas at mas makapangyarihan kesa sa kanya. Walang sino mang makakatalo sa akin." Sa isang iglap, sumugod si Haring Tadtad kay Henry. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at tiyak na parang hangin na lumilipad sa kalawakan. Gamit ang kanyang mga kamay na may mga kuko na matatalim na parang karayom, sinubukan niyang hampasin at durugin ang katawan ng pulis. Ang bawat galaw niya ay may lakas na kayang durugin ng mga bato sa lupa at ang bawat pagtama ay nagiiwan ng malalim na guhit sa mga pader at yungib. Nagsimula ang labanan. Si Haring Tadtad ay napakalakas at napakabilis. Siya ay lumilipad mula sa isang panig patungo sa isa pa at hindi madaling mahuli. Sinubukan niyang saktan si Henry gamit ang kanyang mga kamay, mga paa at maging ang kanyang ulo. Ang kanyang balat ay kasing tigas ng bakal, kaya't ang mga karaniwang sandata ay walang epekto dito. Ang bawat tama ni Henry ay parang tumatama lamang sa matitigas na bato at ang kanyang mga sandata ay hindi tumutusok sa kanyang balat. "Akala mo ba ay matatalo mo ko?" Tawa ni Haring Tadtad habang patuloy na umaatake. "Ang aking ama ay walang kakayahang tumayo sa harap ko. Ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng nabubuhay na dangga." Sa kabilang dako, nakipaglaban din si Lolo Simeon. Gumamit siya ng kanyang karunungan at mga gamot na kanyang dala. Naghagis siya ng mga pulbos na nagpapahina sa mga halimaw at ang kanyang sibat na binasa sa mga halamang may kapangyarihan ay tumusok sa mga katawan ng mga kalaban. Ang mga dangga na tinamaan ng sibat ay sumisigaw sa matinding sakit dahil ang mga halamang iyon ay nagdudulot ng paso sa kanilang balat at nagpapahina sa kanilang lakas. Ngunit marami sila at ang kapangyarihan ni Haring Tadtad ay mas malakas kesa sa inaasahan. Mabilis na napaligiran sina Henry at Lolo Simeon ng mga dangga at tila wala na silang pag-asa. Si Chichay ay nanonood pa rin, nakatali at hindi makagalaw at ang bawat pagtama ay nagpapakita na sila ay nasa malaking panganib. Sa gitna ng labanan, naalala ni Henry ang mga sinabi ng kanyang lolo, ang kahinaan ng mga dangga, ang similya. Isang sandali, habang si Haring Tadtad ay lumalapit upang gumawa ng malaking pag-atake, nakita ni Henry ang pagkakataon. Alam niyang hindi niya matatalo ang halimaw gamit ang kanyang lakas lamang. Kailangan niyang gamitin ang paraang itinuro ng kanyang lolo. Sa kabila ng takot at ng bigat ng sitwasyon, gumawa si Henry ng kanyang dapat gawin. Sa gitna ng kaguluhan at ng mga pagsugod ng mga kalaban, inilabas niya ang kanyang sarili at itinapon ito ng direkta sa harap ni Haring Tadtad. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Tumigil si Haring Tadtad sa paggalaw. Ang kanyang mga mata ay lumaki at ang kanyang muka ay nagpakita ng isang uri ng pagkahumaling na walang katapusan. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa lupa kung saan nahulog ang itinapon ni Henry at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa labis na interes. Ibinagsak niya si Chichay sa lupa na parang isang bagay na walang halaga. Sa halip na ipagpatuloy ang labanan o saktan sina Henry at Lolo Simeon, yumuko siya at nagsimulang dumila at tumahol sa sahig na parang isang asong gutom at nauuhaw. Ang kanyang mga galaw ay naging parang hayop na naghahanap ng pagkain at ang kanyang isipan ay nawawala sa sarili dahil sa kanyang labis na pagkahumaling. "Henry, bilis! Ito na ang iyong pagkakataon!" Sigaw ni Lolo Simeon habang mabilis na lumalapit upang pakawalan si Chichay. Hindi na nagpalipas ng oras si Henry. Habang si Haring Tadtad ay abala sa kanyang ginagawa, mabilis siyang lumapit sa halimaw. Inilagay niya ang kanyang buong lakas at ang kanyang buong atensyon sa kanyang sibat. Isang malakas at tiyak na hampas ang kanyang ginawa at ang talim ng sibat ay tumusok ng malalim sa puso ng halimaw. Ang bahaging sinabi ng kanyang lolo na magpapahina sa mga dangga. Sumigaw si Haring Tadtad ng isang tunog na puno ng sakit at galit. Ang kanyang katawan ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Ngunit ang buhay ay unti-unting lumalabas sa kanya. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang kanyang katawan ay nagsimulang matuyo at maglaho. At sa huli ay wala na siyang naiwan kundi isang itim na usok na naglaho sa hangin. Nang mamatay ang hari, ang lahat ng dangga ay nawala ng lakas. Sila ay naging mahina, walang galaw at nawala ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang mga mata ay nawala ng ningning at ang kanilang mga anyo ay naging parang mga ordinaryong nilalang na walang kakayahang manakit.
Ligtas ka na, Chichay. Sigaw ni Henry habang mabilis na lumalapit sa kanyang kapatid. Agad na pinalayan ni Lolo Simeon si Chichay mula sa mga lubid na nakagapo sa kanya. Niyakap siya ng dalawang lalaki at sa kanilang yakap ay naramdaman nila ang saya at kaluwagan na matagal na nilang hindi naramdaman. Ngunit alam nila na hindi pa tapos ang lahat. Ang mga dangga ay marami pa. At kung iiwan nila ang mga ito sa lugar, muling mabubuhay ang kanilang kapangyarihan at muling babangon ang banta na dala nila. Hindi sapat na mapatay lamang ang kanilang hari. Kailangang wakasan ang lahat ng ito upang walang sino man ang muling mapahamak. At upang tuluyang mabura ang sumpang bumabalot sa kanilang pamilya mula pa noon. Henry, makinig ka sa akin. Sigaw ni Lolo Simeon habang inaalalayan si Chichay na nakatayo. Ang boses ng matanda ay matatag ngunit nagmamadali habang nakatingin sa paligid kung saan daan-daan dangga ang nahuhusay at nanghihina. Ang kapangyarihan nilang lahat ay nakatali sa lugar na ito. Ang yungib na ito ang kanilang tahanan. Dito sila ipinanganak at dito rin nakatago ang pinagmula ng kanilang lakas. Kung iiwan nating nakatayo ito, darating ang panahon na may ibang babangon, may ibang maghahari at magkakaroon ng kapangyarihan at uulitin lamang nila ang kasamaan na ginawa ni Haring Tadtad at ng kanyang ama. Kailangan nating sirain ang lugar na ito hanggang sa abo upang walang maiwan na bakas ng kanilang lahi sa mundong ito. Tumingin si Henry sa kanyang kapatid. Nakita niya ang takot pa rin sa mga mata nito ngunit nakita rin niya ang pasasalamat at pag-asa. Alam niyang tama ang sinabi ng kanyang lolo. Bilang isang pulis, ang kanyang tungkulin ay magbigay ng kaligtasan. Bilang kapatid, ang kanyang tungkulin ay protektahan ang pamilya. At bilang apo ni Lolo Simeon, naiintindihan niya na may mas malalim pang tungkulin na nakalaan para sa kanya. Anong dapat nating gawin, Lolo? Tanong ni Henry habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang sibat, handang gawin ang anumang kinakailangan. Sunugin natin ang pugad na ito. Sagot ni Lolo Simeon habang inilalabas mula sa kanyang baon ng mga malalaking lalagyan at mga nakatambak na pulbos at mga tuyong halaman na kilala bilang pinakamabisang pampasunog. Ang mga halamang ito ay espesyal. Hindi lang ito nasusunog sa apoy, kundi kumakain ito ng anumang bagay na may kaugnayan sa kadiliman at kasamaan. Kapag sinindahan natin ito, uubusin nito ang hangin, ang bato, at ang lahat ng nilalang na nasa loob. Ito ang tanging paraan upang matiyak na wala ng dangga ang muling gagala sa ating lupain. Agad silang kumilos, kahit pagod pa mula sa matinding labanan, ginamit ni na Henry at Lolo Simeon ang natitira nilang lakas upang ikalat ang mga espesyal na pulbos at mga materyales sa buong paligid ng yungib. Inipon nila ang mga tuyong kahoy at mga sanga-sangang dinala nila mula sa labas at inayos ang mga ito sa mga pasukan at mga lagusan upang walang makalabas o makatakas. Ang mga dangga na noon ay nanghihina pa rin dahil sa pagkamatay ng kanilang hari at sa mga gamot na ibinato ni Lolo Simeon ay walang nagawa kundi ang tumingin ng may takot habang napapaligiran sila ng mga bagay na magiging sanhi ng kanilang pagkawasak. Habang naghahanda sila, narinig ni Henry ang mga bulong at ungol ng mga halimaw, mga salitang puno ng galit, pagmamakaawa at sumpa. Ngunit hindi siya nagpatinag. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang lolo tungkol sa mga buhay na nawala, ang mga pamilyang nasira at ang panganib na muntik ng kumitil sa buhay ng kanyang minamahal na kapatid. Alam niyang ang ginagawa nila ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa kapayapaan ng buong probinsya at ng mga susunod na henerasyon. Nang maayos na ang lahat, tumayo si Lolo Simeon sa harap ng malaking bato na nagsisilbing pangunahing pasukan. Tumingin siya sa kanyang apo, kay Henry at sa kanyang apo na si Chichay na ngayon ay ligtas na nakatayo sa gilid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda na parang tinatanggalan ng bigat ang kanyang dibdib na matagal na niyang pasan mula pa noong kanyang kabataan. Panahon na upang wakasan ang lahat ng ito, sabi ni Lolo Simeon. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong yungib, malinaw at matatag. Ang sumpang nagdulot ng takot at pagdurusa sa ating pamilya at sa marami pang iba ay magwawakas ngayon. Dito sa lugar na to, mawawala ang lahi ng dangga at ang kanilang kasamaan. Dahan-dahang itinaas ni Lolo Simeon ang isang sulo na gawa sa espesyal na materyales. Ang liwanag nito ay nagliliyab at mapula. Tila sumasalamin sa apoy na uubos sa lahat ng kasamaan sa loob. Isinambit niya ang ilang mga salita, mga dasal at bulong na minana pa sa kanilang mga ninuno. Mga salitang nagbibigay kapangyarihan sa apoy na kanilang gagamitin. Henry, Chichay, lumayo kayo
Huwag kayong titigil hanggat hindi tayo nakakalabas ng tuluyan sa gubat na ito. Sumunod sina Henry at Chichay. Habang papalayo, lumingon sila at nakita nilang ibinababa na ni Lolo Simeon ang sulo. Sa isang iglap, ang mga nakakalat na pulbos at mga materyales ay agad na nagliyab. Ang apoy ay hindi lamang kumalat kundi sumabog pa itaas at pumasok sa bawat sulok at siwang ng yungib. Isang malakas na dagundong ang narinig, parang kulog na tumatama mismo sa ilalim ng lupa. Ang init ay tumalbog palabas at ang hangin ay napuno ng makakapal at maitim na usok na umakyat patungo sa langit. Kasabay ng apoy ay narinig nila ang sigaw, mga sigaw na puno ng sakit, takot at kawalan ng pag-asa. Ito ang huling tinig ng mga dangga habang tinutupok sila ng apoy na sadyang ginawa upang sirain ang kanilang uri, ang kanilang mga katawan, ang kanilang mga itinatagong kayamanan, ang kanilang mga pugad at ang lahat ng bakas ng kanilang pag-iral ay unti-unting naging abo at nawala. Ang amoy ng nasusunog na laman at tela ay humalo sa hangin, ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy na iyon ay tanda ng kalayaan at pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Hindi tumigil ang apoy sa loob ng ilang oras. Kumalat ito sa mga ugat ng mga puno, sa mga lagusan sa ilalim ng lupa at sa buong lugar na naging tahanan ng mga halimaw sa loob ng mahabang panahon. Nang sa huli ay humupa na ang liyab at kumalma na ang lahat, ang dating malaking bato at pasukan ay nawala na. Ang buong lugar ay naging patag, puno ng abo at walang anumang senyales na may nakatagong kaharian ng mga halimaw doon noon pa man. Ang lupa ay tila huminga ng maluwag. Ang mga hangin ay naging malinis at sariwa muli. Pagkalipas ng ilang araw, nang sigurado na silang wala nang natitirang panganib, bumalik sila sa bahay ni Lolo Simeon. Tahimik at payapa na ang paligid. Ang mga ibon ay muling umawit sa mga puno, ang mga hangin ay malumanay na humahaplos sa mga halaman, at ang takot na matagal nang bumabalot sa probinsya ay tuluyan ng napawi. Sa isang hapon, habang sila ay nagpapahinga at nagpapalakas muli, tinawag ni Lolo Simeon si Henry. Inutusan niya rin si Chichay na lumapit upang makinig. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang lumang upuan at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang mga bagay na naging bahagi ng kanyang buhay. Ang mga kasulatan, ang mga espesyal na lalagyan, ang matalas na sibat at ang mga buto at dahon ng mga halamang gamot na panlaban sa masama. Henry, panimula ni Lolo Simeon, ang kanyang boses ay mahina na dahil sa katandaan at sa mga pangyayari, ngunit puno pa rin ng karunungan at diin. Noong mga panahon na ikaw ay bata pa lamang at noong ikaw ay pinili ng kapalaran na maging tagapagtanggol bilang isang pulis, alam ko na darating ang araw na to. Alam ko na ang lakas, tapang at kabutihang loob na nakikita ko sa iyo ay hindi lamang para sa serbisyo sa lungsod, kundi para sa mas malalim na tungkulin. Itinuro niya ang mga gamit na nakalatag sa harapan nila. Ang pagiging albularyo ay hindi lamang tungkol sa paggamot ng mga sakit na nakikita ng mata, paliwanag niya. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa balanse ng mundo, ang mabuti at ang masama, ang nakikita at hindi nakikita. Ito ay tungkol sa paggamit ng kaalaman at kapangyarihan upang protektahan ang mga walang laban, upang itama ang mali, at upang panatilihing ligtas ang ating mga mahal sa buhay at ang ating komunidad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Henry. Napatay mo ang bagong hari ng mga dangga gamit ang iyong talino at lakas. Nailigtas mo ang iyong kapatid, at sa tulong nating dalawa, winasak natin ang kanilang lahi at ang kanilang tahanan. Pinatunayan mo na karapat-dapat ka. Hindi lamang ikaw ay isang magiting at matipunong pulis, kundi ikaw ay mayroong ding puso at isip na kayang harapin ang mga bagay na tinatatakutan ng karamihan. Dahan-dahang inabot ni Lolo Simeon ang mga gamit at kasulatan kay Henry. Dahil dito, at bilang huling habilin at pamana ko sa iyo, ipinapamana ko sa iyo ang pagiging albularyo. Mula ngayon, ang lahat ng kaalaman, lihim, kapangyarihan at tungkuling dala ng ating pamilya ay nasa iyong mga kamay na. Gamitin mo ito ng wasto, ng may katarungan at laging isipin ang tunay na lakas ay wala sa mga sandata o sa lamangka, kundi na sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa. Kinuha ni Henry ang mga bagay na iyon. Naramdaman niya ang bigat ng mga ito, hindi lamang pisikal kundi pati na rin ang bigat ng responsibilidad na nakaakibat dito. Ngunit kasabay ng bigat ay naramdaman din niya ang isang uri ng kapayapaan at pagtanggap. Ngumiti siya sa kanyang lolo, isang ngiti na puno ng paggalang at pasasalamat. Maraming salamat po, Lolo. Sagot ni Henry nang may pagmamalaki. Pangako ko po na gagamitin ko ang lahat ng ito para sa kabutihan
Ipagpapatuloy ko ang inyong ginawa at sisiguraduhin kong walang sino man ang muling magdurusa dahil sa mga nilalang ng kadiliman. Poprotektahan ko si Chichay, poprotektahan ko ang ating pamilya, at poprotektahan ko ang sino mang nangangailangan ng tulong. Niyakap ni Chichay ang kanyang kapatid at ang kanyang lolo. Sa sandaling iyon, buo at masaya silang muli. Ang takot na kanilang naramdaman, ang mga panganib na kanilang hinarap, at ang mga madugong labanan na kanilang dinaanan ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan. Isang kasaysayang nagpatunay sa huli, ang kabutihan, pagmamahal at tapang ay laging mananaig laban sa kasamaan. Mula noon, nakilala na si Henry hindi lamang bilang isang mahusay na pulis sa Maynila, kundi pati na rin bilang isang albularyo na may malalim na kaalaman at kakayahan. Siya ay nagpapatuloy ng kanyang serbisyo, nagpapatrol sa mga lansangan upang hulihin ang mga kriminal at sa parehong oras ay tumutulong sa mga taong biktima ng mga masasamang elemento o nilalang na natatago sa dilim. Ang kwento ng mga dangga at ang kanilang pagkalipol ay nanatiling nakaukit sa kanilang mga alaala. Isang paalala na kahit gaano pa kaganda o kabilib-bilib ang anyo ng kasamaan, ito ay laging may kahinaan at laging may mga taong handang tumayo at lumaban upang protektahan ang kanilang minamahal. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawang kathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!